Oi. Uno lo toca. Maliwanag mga kasama na ang may kagagawa nitong patayan ito ay aswang ng Santa Barbara! Pag hindi tayo kumilos, siguradong mauubos ang lahat! At kailangan gumawa tayo ng sandatan laban sa aswang! Tama yan mga kasama! Kaya gumawa tayo ng mga matutulis na mabo para patayin ang aswang! Patayin ang aswang! Patayin! Oba! Patayin ang aswang ng Santa Barbara! Ayan! Mga kasama, siguraduhin lamang ninyong matutulis ang ginagawa nyo. Dalawa na namang biktima ang napatay kagabi. Kaising, parang baboy ramo lang ang pumatay sa dalawang biktima kagabi. Eh paano magkakaroon ng baboy ramo dito? Eh sa bundok lang gumagala yun. Bira naman to. Kaya nga tayo naghahanda eh. Dahil ang aswang na yan, nagbabago ng anyo. Minsan aso, baboy. Minsan nga tigpalang pa eh. Kaya ngayon, pagputin nyo yung trabaho, hindi puro kayo satsat. Kung ubusin natin lahat ang baboy dito, hindi wala natin ang baboy sa bayan natin. Ngayon ang mas maganda para may masarap na yung ulam araw-araw, di ba? Importante, meron man o wala. Trabaho tayo para mapagandaan siya. Ang mga sandatang ginawa upang panlaban sa mga kampo ng masamang elemento ay dapat na mabasbasan ng banal na tubig at gayon din ang ating mga katawan upang makasigurado tayo na ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi tatalab sa atin. Kaya kayo ay aking babasbasan sa walang hanggang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang Ama, ay binabasbasan ko ang inyong mga sandatang ginawa na panlaban sa masasamang elementong gawa ng Diablo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Araw-araw.
Boyfriend mo ko! Oh, kung ba't boyfriend kita, pipigilin mo na ako sa mga kursunada kong gawin? Kusunada kung hihipuin ka at lahat eh. Di ka man lang umaangal. Bakit naman ako aangal? Trabaho ko yun at nagbabahid sila. Babayan. Trabaho mo magsayaw. Ang bayan nila para manood, hindi man lamas. Alex, lamas na ba yun? Eh, konting pa-chance lang naman yun ah. Bakit kailangan gawin mo pa yun? Eh, bakit naman hindi? Doon ako kumikita ng malaki. Eh, parang sa ganun eh. Napependeho naman ako. Ah, ganon. Pakiramdam mo, napependeho ka. Eh, bakit hindi mo na lang kaya ako pahintuin? Nang sa gayon, eh, ikaw na lang na ikaw nagpapasasa sa katawan ko. Uy, di ba nga? Matagal ko nang sinasabi sa'yo, tumigil ka na sa pagsasayaw. Oo nga! Matagal mo lang ang sinasabi. Eh, ang gusto mo namang mangyari, eh, iwanan ko tong apartment ko. At ilipat sa mas maliit na apartment na nagtutukla pa ng mga pintura, na laging baradong unidoro. Nakakalambangin mo pa ang gripo ng isang oras para lang magkaroon ng tulo ng tubig. Nakakalambangin mo pa ang dingding ng kwarto para lamang malagay sa lugar ang switch ng ilaw. Wala kaya ko sa ngayon. Aba, hindi importante kung anong kaya mong gawin. Ang importante, kayanin mo ang gusto ko. Hindi pag gumanda-gandang kita ko, edi lilipat tayo sa mas magandang lugar. Samantala sa ngayon, magtitiis muna ako sa hirap, ganun ba? Ano naman ang konting sakripisyo sa dalawang nagmamahalan? Nagmamahalan? Sakripisyo? Alex, mula pa sa pagkabata, sobrang hirap na ang dinanas ko. Pinalaki ako ng lola ko sa pangangahoy para ipambili ng panggatong. Tumakas sa aming nayon, nagpalaboy-laboy, hanggang sa may umampon na isang babae na walang anak at dalhin sa Maynila, na pinagtangka ang gasain ng kanyang asawa at tumakas, na pumasok sa kung saan-saang trabaho. Nandiyan ang katulong, ang tindera sa palengke, ang waiter sa restaurant, kung ano-ano pa. Hanggang sa swerteng maging isang GRO at sexy dancer. Alex, alam mo ba ang pakiramdam ng isang babaeng galing sa hirap na ngayon ay linuluhuran ng mga kalalakihan na pinaglulustayan ng limpak-limpak na salapi? Pagkatapos ngayon sasabihin mo sa akin, nagmamahalan? Sakripisyo? Alex, darling, sa'yo na yung pagmamahal mo at sawang-sawa na ako sa sakripisyo! Ibig sabihin eh, ang katawan mo ay para sa pinaka-mataas magpresyo. Siyempre! Pero sinagot mo ang panliligaw ko. Tinanggap mo ang pag-ibig ko. Dahil sa akala ko, madatong ka. Eh, doktor ka pang naturingan. Ikaw ka na si Dr. Paki. Nabahagya na ng bayaran ng mga pasyente na ewan ko ba na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, eh dun pa sa mga patay gutom na squatter. Kung hindi ko iintindihan ng mga mahihirap na may sakit eh, sino pang doktor ang mag-aasikaso sa kanila? Aba, edi sige! Huwag na tayong magtalo. Doon ka na sa mahihirap mo at huwag mo na akong idadamay pa. Ngayon, kung hindi mo kayang ibigay ang hinihingi kong sustento, magandang gabi na lang sa'yo. At pwedeng pakilap ng pinto pagkalabas mo. Bakit ho? Anong kailangan nila? Ikaw ba si Sofia? Oo. Sofia, ang lola mo,
patawirin. Lola! Sofia, gising ka na? Lola, hinihintay ko po kayo kagabi. Saan ba kayo galing? Hindi ka pa natutulog? Ano po, Lola? Lola, saan kayo nang galing? Nagkaroon ng pagkasal sa nayon. Nagkainuman nga kami. Kaya tuloy, inumaga na kami. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag po kami kayong tulad sa tukso at pwede mo kami sa lahat ng masama. Paginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, nalangin po kami makasalanan ngayon at po kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kabilugan na naman ang buwan. At ano naman ngayon kung kabilugan ng buwan? Napapansin ko, tuwing bilog na ang buwan, doon naman kayo magdamag na hindi umuwi. Martes, nang tayo'y muling nagpumapay. Miyerkules, nagtapat pa ng iyong pag-ibig. Webes, ay natulog ko pumapay. As it was in the beginning, and so shall it be the end, forever and ever. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan nga mga kapatid, pupurihin natin ang Panginoon. Ilagay natin siya sa ating mga puso. Pagkat kung siya ay naririto, walang ano pa mang mga tiyanak, tibalang, maligno at aswang ang kayang gumiba at buwasak sa ating mga katauhan.
raw niyang makita bago siya mamatay, kaya pinilit kong hanapin ka. Bahay ni Lola Unding to? Oo, pinamana lahat yan sa kanya ni Don Emilio. Don Emilio? Si Don Emilio, yung mayamang Kastilang na pangasawa ng Lola Unding mo. Mayaman siya. Naku, ang daming ari-arian. Masalapi. Ay, naku. Yan ang anak ko, si Istong. Buksan mo nga kami. Oh, tulungan mo ako. Halika. Halika. Napakainit. Oh, ano? Bakit ka? Ano masasabi mo? Ang laki? Halika, halika. Yan, no? Halika, pasok ka. Oh. Oh. Ayan. Oh. Di ba maganda? Tong, maghanda ka ng merienda natin. Ha? Gutom na gutom kami. Sige. Sophia, nandito ang lola mo sa loob. Halika. Ngayon na nandito na ako, gusto ko makita ang saya sa iyong mga mata. Dahil simula ngayon, hindi lang ang kaluluwa ko ang mapapasayo, hindi pati na rin ang aking kapangyarihan. Iniwan mo ko.
Nangulila ang puso ko. Halos mabaliw ko sa kakahanap sa'yo. Hinanap kita sa lahat ng tao. Hindi nila masabi sa akin kung nasan ka. Hindi nila alam. Palagay ko ay panahon na para malaman mo ang aking tunay na pagkatao. Undeng, isa akong aswang. Tatanggapin ko kahit anong klaseng pagkatao sa loob. Emilio, gawin mo lang ang harapan para sa akin. Ang mga maligno at aswang. Kailangan natin ito sa ating mga tahanan. Pangontra ito sa kampo ni Satanas. Pastor, nakasunod din po ba yan? Oo naman kapatid, basahin mo nga. At sinasabi ko sa inyo, sino man ang mapahira ng benditadong langis ay hindi makapananaig sa kanila ang masasamang espiritu ng maligno at demonyo. Ipahid ninyo ito sa mga gilid ng inyong mga bintana at pintuan. Ipahid ninyo ito sa inyong mga katawan. Ito ang inyong magiging proteksyon at pangontra pag kayo'y naglalakad sa kadiliman. Opo naman kapatid, sa aking buong katawan, pag ako ay nagpapahid ng banal na langis, ang aking katauhan ay sakdibi ng kabanalan. Walang anumang maligno, tikbalang at tiyanak sa daigdig na ito ang kayang wasakin ang kabanalang bumabalot sa aking katauhan. Pwede yung magtanong, Pastor? Oo naman kapatid, ano ba yon? Nakasulat din po ba tungkol sa maligno, tikbalang at aswang? Nakasulat yan sa kay Mateo 7, versikulo 29. Basahin mo nga kapatid. Nakasulat din yan kay Mateo 7, versikulo 29. Kapatid, basahin mo nga yan. Mateo 9, versikulo 27. Dahil nagsisisigang bago pa kami palayasin bago dumating ang kapanahulan. At sa malayo sa kanila may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. At namanik sa kanyang mga demonyo at nagsabi, kung kami palalayasin mo ay parurong kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparong kayo. At sila magsisilabas at nagsipasok ng mga baboy. At narito,
Renta, 240, Pastor. Sabi niya, Pastor. 5,240 baka mo. Opo. Ang sumatutan niyang pastor, mahigit 500 katao nakinig sa pangaral natin sa araw na ito. Imagine, sa bawat sambote ng langis kada tao, 5,000 na talaga, Pastor. Totoo yung aswang ah. Pastor, totoo ba talaga yung aswang? Naniniwala ba kayo doon? Huwag niyo iniintindi yun. Mas maganda nga yun sa business natin. Intindi mo yung perang yan at yung gamot na binubote mo, ha? Opo, Pastor. 5,240 baka mo. Ibig sabihin, 500 katao ang nakinig sa aking mga pangaral. Pastor, okay po talaga itong naisip nyo. Madaling pagkakitaan to. Praise the Lord. Amen. Pastor, yung aswang ah. Naniniwala po ba kayo doon, Pastor? Ay! Nag-iintindi yan. Mas magandang ang may aswang eh. Mas ang business pag may aswang. Kailangan mong mabuti ang pera, ha? Ano? Kumusta na yan? Ilan na bang mga naibote mong mga banal na langis? Pastor, 500 na po ito, Pastor. Doblehin mo bilang, ha? Doblehin mo. Mas maraming nangangailangan yan ngayon. Lumalawak ang usapan tungkol sa aswang. Mas maraming nangangailangan yan ngayon. Maraming gustong mailigtas sa mga aswang. Balangin mong mabuti yan. Baka mangupit ka, ha? Ito na. Okay naman oh. Lang. Ito na, Pastor. Init. Papangil lang. Kami na po bahala rito, Pastor. Huwag ka mangungupit, ha? Ayusin mo yan. Opo, Pastor.
Sa'yo ba'y sinalin? Ha? Hindi pa man nila ako totoo. Huwag sana akong ibawa. Mas tago ko pa rin kailangan sa kaligayan ko ito. Mula nang maliit ako, itunuring ko na tunay na magulang ang pagkamo at lolo mo. Sa kanila ako lumaki. Alam ko, tinuring nila ako kapamilya. Naglahan nila ako. Kaya, naiiwan. Sudya, magsisilbihan kita. Para pag-isilbi ko tayo sa lola at lolo mo. Mahihiling nila ako sa'yo. Sudya, sana. Huwag mo naman kaming idamay sa kalupitan mo. Wala naman ako nagawang masapaan sa'yo. Wala naman ako kahit ang tao. Nawawa na mo sa'yo. Ginagawa sa lolo mo yan noon. Tuwing kabilugan ang buwan. Akala ko, nasiraan lang siya ng bait. Siya nagpapakadena. Ngayon, ikaw naman. Ang lolo mo kaya nagpapakadena. Siguro, wala lang siya makita. Taong napakasama na dapat patayin. Pinipigilan niya makapatay ng tao, kaya itis na lang ang sarili niya at mapapakadena na lang siya. Hindi ko kayang pumatay. Pia, kumain ka na. Salamat sa Diyos at nandito kayo ni Istong, Aling Elba. Ganun laging gagawin niyo sa akin sa tuwing magbibilog ang buwan.
Ikadena niyo ako para hindi ako makapaminsala. Ayokong pumatay ng tao. Bakit? Ganon din naman ang lola Onding mo ah. Ganon din naman si Don Emilio. Hindi naman sila basta-basta pumapatay. Piling-pili lang naman ang mga taong pinapatay nila. Yung mga taong tinatawag nilang mga salot sa lipunan. Kung wala silang makitang salot, edi, kadena. Kadena ang pagpigil sa kanilang pagiging aswang. Bakit? Bakit? Ano nararamdaman mo? Ano kaya nangyayari sa akin, Aling Elba? Bakit? Duwal ako ng duwal pero wala naman akong maisuka. Ako? Teka. Ano kaya sakit ko? Naku eh. Hindi sakit yan. Wala kang sakit. Yung pagduwal-duwal mong yan eh. Dala lamang na ipaglilihi. Baka buntis ka. Sophia? Sophia, may lalaki naghahanap sa'yo. Gusto ka raw makausap. Ayoko sanang papasukin eh, pero nagpupumilit eh. Alex daw ang pangalan. Ano, papasok ka ba? Gusto ka na. Buti nagtanong-tanong ako na nahanap ko itong bahay. Kasi ka magpunta hahanapin kita. Kaya bangan lang tayo mo. Dapat nagpakumbaba ako. Hindi. Hanggang tinak. Patapila. Tabida. Imbis na tanggapin na tama ka.
Dapat nga mayayaman ang kabuting ko. Para magkakwarta, sustentuhan ka. Yun ang dapat na ginawa mo. At ang mahal kita. Bakit? Buntis ka? Baby natin. Baby natin? Lahat ng mga pangangailangan mo natin. Kung may kukulangin lamang sa panapanahon, nariyan lamang si Aling Elba. Pag-utusan mo. Ngunit hindi ka makakaalis sa bakuran. Walang dapat makaalam na naririto ka. Pabayaan mo mga taga Santa Barbara na mag-isip na basta ka na lamang nawala dun sa lugar na yun. At kung tungkol naman sa akin ay palagay ko ay wala na akong dapat alalahanin pa. Naisalin ko na sa iyo ang aking buhay. Ang aking aswang. Ikaw na ngayon ang magpapatuloy ng aking lahi. At kung hindi ka sumaklolo sa akin, siyak na napatay na nila ako. At napatay na rin ang panghabang panahon
ang buhay na isinalin ko sa'yo. Ang ibig mo bang sabihin ay maaari mong isalin ang buhay mo kung gano'n? Iisa lamang ang buhay ng aswang. Nagpapasalin-salin lang. Ang buhay aswang na isinalin ng sa isa ay hindi pa pwedeng isalin pa sa iba. Ibinigay ko na sa iyo ang buhay ko. At ikaw na lamang tanging makakapagsalin nito sa iba. Kaya lahat ng mga naipundar ko dito sa Pilipinas ay nakalaan na para sa iyo. At ito lamang ay mamanahin ng kung sino man ang masasalingan mo ng buhay aswang. Ang aking lahi. Kung ayaw mo nang bumalik sa Maynila, ako na lang lilipat dito. Ngayon pa naman may baby tayo eh. Ayaw ko nang mahiwalay pa tayo ulit. Yun ang pinaka-importante. Ang lagi tayong kakasama. Ikaw, ako, at si baby. At sa marami kong baby na gagawin ko sa'yo. Alex, sa totoo lang, wala pa sa isipan ko ngayon ang pagkakaroon ng panibagong baby. Makakalusot lang naman eh. Alam mo man, siyam na buwan na nanguhuli lang ako sa'yo. Pero tungkol naman sa profesyon mo, pwede bang doon ka na lang sanayin mag-klinika? Sa Santa Barbara? Eh wala namang pera tao ron ah. Pabalik ako sa pagiging Dr. Paki. Okay lang. Okay lang? Hindi ba ikaw may ayaw nun? Noon yun. Nung nagre-rebelde pa ako sa hirap ng dinanas ko sa Maynila. Pero, sa totoo lang, ngayon ko lang aamin mo sa'yo. Yung hindi ko naramdaman na talagang mahal mo ako. Matagal siguro ako nagpunta. Pero ngayon, manggamot ka na ng manggamot ang lahat ng mahihirap. Tulungan mo sila. Ngayon bang, kayang-kaya kong buhayin pati ang profesyon mo. Sa laki ba naman ang kabuhayan nila ko kay Lola Undeng? Nanina ako ng lola mo sa lolo ko! Ako ako ni Don Emilio Sandoval. Ang nagsisilbing tagapagmana at lihiking mo tagapagmana lahat ng kayaman ang iniwan niya. Ngayon, naririto ako para ingit ang pagmamay-ari ng bahay na to at palayasin kayo! Teka sandali. Huwag kang parang siga-siga na basta na lang papasok sa pamamahay ko. Pamamahay to ng lolo ko! Kaya akin to! Lumayas kayo! Anong lumayas? Basta lumayas kayo dito! Teka sandali. Ikaw kang lumayas dito! Sino ka ba? Impostor! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Sino ka ba? Sandali! Lumayas dito! Alam! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Ayaw! Lumayas! Lumayas ka! Impostor!
Tulungan niyo ako! Ayoko pumatay ng tao! Ayoko maging halimot! Tulungan niyo ako! Sumama ka na lang sa akin. Iuwi kita. Itatanis na lang kita sa bahay. Halika! Halika! Halika, Sofia! Sofia! Sumama ka sa akin! Halika na! Halika! Sofia! Uuwi na tayo! Halika! Talaga ako. Kapabihira ka. Chick boy ka. O ano, kaya mo bang umuwi? Yakin-yak ka. Ako pa. Baka naman di mo kaya. Eto, lasing. Ako din. Sige, pare. Sige. Okay. Babayu. Sophia? Sophia? Hi! Kanina ka pa? Ako ba inintay mo, Iya? Hi! Aswang! Aswang! Iya? Sophia! Sophia! Sophia? Sophia?